Hindi magiging madali ang laro ng Gilas sa kanilang mga susunod na games dahil na rin sa mas malaki pa ang nakataya, halos nasa medal round na nga sila. Isang panalo pa sigurado na magkakaroon na tayo ng medalya. Makakalaban natin ang Indonesia, sila ang mananalo sa laro nila kontra sa team ng Vietnam. Inaasahan na nga natin ito at dito natin makikita kung paano nila tatambakan ang team ng Vietnam. Magkakaroon tayo ng scouting notes base sa laro ng Gilas kontra sa team ng Vietnam at Indonesia kontra sa team ng Vietnam. Sino ang mas maganda ang laro laban sa team ng Vietnam? Kailangan na maging handa ang Gilas laban sa team ng Indonesia dahil hindi magiging madali ang laban. Nakikita natin ito sa ganda ng kanilang players sa 4 at 5 position. Mapapalaban ng husto sina Poy Eram at Justin Chua. Athletic ang makakasabayan nila sa shaded area. Isa sa magiging problema ng Gilas sa ilalim itong si Derek Michael Xaviero. Karamihan sa lumalabas na listings ay nasa 6'10 ang height ng player na ito, malaki at athletic nga rin. Idagdag pa natin bata pa siya at naglalaro sa USNCAA Division 1 level. Talaga namang mapapalaban si Poy Eram sa player na ito. Gagamitin niya ang kanyang experience laban sa mas batang manlalaro ng Indonesia sa loob ng paint. Wala talagang problema ang Gilas sa 3-point area at maging sa perimeter. Marami tayong players na pwedeng mag-init ang laro sa area na ito ng basketball court. Nakita na natin na nag-step up si Ray Parks. Kayang-kaya niyang makapagbigay ng malakihang ambag sa opensa. Sunod-sunod na tres ang kaya niyang gawin para sa Gilas team. Maging itong si Robert Bolick, matalas pa rin ang ipinapakitang laro. Wala tayong magiging problema sa ating opensa. Marami ang pwedeng gumawa para sa Gilas team. Ang magiging problema talaga natin ay yung depensa natin sa ilalim. Paano natin mapipigilan ang mga bigs ng kalaban, athletic at matangkad nga rin. Hindi lamang si Derek Michael ang problemahin ng Gilas, maging ang Senegalese-Indonesian player na si Diagne ay malakas rin ang galawan sa shaded area. Ang big man naman na si Kay Soto ay nalalapit na nga ang muling pagbabalik sa hardcourt. Inaasahan na natin na makakapaglaro na siya laban sa team ng Australia at New Zealand sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na kung saan makakalaban natin ang mga teams ng New Zealand at Australia, dalawang powerhouse teams sa FIBA Asia. May chance ang Gilas na makuha ang number 2 spot sa ating grupo sa Group A dahil na rin sa 0-2 ang team ng New Zealand. Dalawang beses silang tinalo ng Australia kaya ang magiging labanan sa number 2 spot sa group stage ay ang Gilas laban sa team ng New Zealand. Kahit isang panalo lamang laban sa team ng New Zealand ay pwedeng makuha na natin ang number 2 spot sa group stage. Malakas ang team ng Australia at posible ang upset win laban sa team na ito kung maglalaro nga si Kay Soto, pero mahihirapan pa rin tayo kahit nandyan si Kay. Tataas nga lang yung chances natin na ma-upset ang team ng Australia. Pagkatapos ng SEA Games, FIBA World Cup Asian Qualifiers na nga ulit at ang bilis ng takbo ng mga araw, makukumpleto na natin ang isa sa pinakamabigat na frontline ng Gilas, Kay Soto, AG Edu, Junmar at QMB. Kapag ang apat na players na ito ang naglalaro sa 4 at 5 position, magiging maganda ang opensa at depensa natin sa shaded area at sa kada palitan pa nga. Hindi bumababa o hindi bababa ang kalidad ng laro ng mga bigs natin, palaban at may maibubuga sa loob ng paint. Kung nagawa ni Poy na makabalik kaagad at heto na nga, nakikipag-compete ng malakasan sa loob ng paint sa SEA Games, ay kaya nga rin ni Kay Soto na gawin ito. Parehong nagkaroon ng ACL injury sina Poy at Kay at patunay lamang sina Poy Eram at AG Edu na kaya pa rin nilang maglaro at maibigay ang kanilang best game kahit na dumaan sila sa ACL injury at magagawa rin ito ni Kay Soto. Malaki ang nagagawang impact ng isang Kay sa loob ng paint dahil yung size niya halos nasa 7'3", nagkakatalo kaagad sa reach. Hindi pa tumatalon si Kay ay angat na siya kaagad sa shaded area. Sa karamihan ng mga players, yung presence niya sa depensa hindi ito may pagkakailan ng mga nakalabanan niya sa shaded area. Alam na alam nila na maganda ang depensa ni Kay sa loob ng paint dahil sa kanyang size. January ang target ni Kay Soto na kung saan dito na nga siya maglalaro at ilang tulog na lang, New Year na, kaya naman malapit na nating makita ang isang Kay Soto sa hardcourt. Hoping nga rin talaga itong si Coach Tim Cone na makakapaglaro na si Kay sa paparating na second window dahil ang goal ni Coach Tim ay ang manalo laban sa teams ng Australia at New Zealand. Lalong-lalo na nga at nagawa ni Kay na ma-upset ang team ng New Zealand at kayang-kaya ulit nila itong gawin kapag kumpleto nga ang lineup ni Coach Tim Cone. Dalawang bigs at JB ang kinakatakutan ng New Zealand, lalong-lalo na si Coach Flavel, ang coach ng New Zealand. Malakas na triangle ang nagagawa ni na Justin Brownlee, Junmar at Kay Soto. Meron ka ng high post, low post, combo, tapos meron ka pang JB sa perimeter at 3-point area na pwedeng pasahan kapag nalibre at nakatutok na sa mga bigs natin ang depensa. Malilito talaga ang depensa
depensa ng kanilang kalaban. AG Edu pa nga at lalong-lalo na si QMB na meron talagang hassle ang laro, isa siya sa magiging X-factor ng Gilas na merong kay Soto. Lock defense, may bilis at height ang player na ito at dahil dito makapagbibigay ng solid na depensa laban sa mabibilis at matatangkad rin na kalaban.